Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin, kung saan ay ayon po sa mga analyst ay may posibilidad na umabot daw sa presyong $220,000 kapag ito ay tuluyang naka-recover. Pero teka, totoo nga ba talaga ito? At ano po ang mga palatandaan na dapat po nating bantayan dito? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinasabi ng mga analyst na malakas pa rin or may bullish momentum pa rin itong si Bitcoin? Ayan, ayon po kay Philip, kahit bumagsak ang presyo ni Bitcoin mula $87,000 patungong $74,000 nitong April 7, agad din itong nakabawi or naka-recover at ngayon ay nasa mahigit $79,000 na. Ang mabilis po na recovery nito ay itinuturing niyang sinyales ng bullish strength o lakas ng market. Base po sa kanyang technical analysis, paulit-ulit na nangyayari ang pattern na ito kay Bitcoin, kung saan ay bumubuo muna ng consolidation or sideways movement bago po muling sumabog pataas ang kanyang presyo. Sa nakaraan ay ganito rin ang nangyari bago umakyat ang presyo ni Bitcoin noong $15,000 ito sa mga taong 2017 at $59,000 ang presyo naman niya noong taong 2021. Ayan, ang $70,000 na presyo ay isa na rin itong critical support level na binabantayan po niya. Kung mananatili pong matibay ang presyo sa ibabaw nito, malaki po ang posibilidad na umabot ito sa bago nitong target range na $170,000 hanggang $220,000. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga bearish analyst? Ayan, hindi po lahat ay optimistic. Meron po tayong analyst dito na si Daniel ay may babala. Ayon naman po sa kanya, ang kasalukuyang chart ni Bitcoin ay nasa loob ng tinatawag na descending channel pattern. Isa po itong pattern na karaniwang sinyalis ng pagbaba ng presyo. At ayan po, nakikita natin dito yung kanyang ibinahagi na chart. Matapos pong ma-reject ang presyo mula sa upper boundary ng channel, bumalik po ito sa support level na nasa $78,000. Ang problema, kung tuloy-tuloy po ang pagbebenta o selling pressure, posibleng bumagsak pa ito ng hanggang $70,000 o baka mas mababa pa. Dagdag pa niya, ang pagbaba po ng volume sa mga red candles ay maaring palatandaan na wala pang lakas ang mga buyers para ibalik pataas ang presyo. Kaya ayon po kay Daniel, mag-ingat muna tayo at mag-obserba kung magpapatuloy po ang pagbaba. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan para sa atin na nag-hold or may balak na pumasok na mag-invest dito kay Bitcoin, mahalaga pong intindihin natin ang dalawang magkaibang pananaw na ito. Kung tayo po ay long-term investors, maaaring magandang pagkakataon po ito para magdagdag habang nasa lower price levels pa itong si Bitcoin. Lalo na kung naniniwala po tayo sa target na $220,000. Pero kung tayo naman po ay short-term traders, dapat ay extra ingat po tayo. Bantayan po natin ang galaw ng presyo, lalo na sa mga presyong $70,000 hanggang $78,000 na price range. At gamitin po natin ang tamang risk management. Huwag po tayong basta-basta papasok dahil lamang po sa hype. Gamitin natin ang analysis bilang gabay at hindi po bilang garantiya. Ngayon, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang ganitong balita ay nagpapaalala sa atin kung gaano po ka-dynamic ang crypto market. Oo, may potensyal si Bitcoin na umangat pa, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng panganib. Kailangan nating maging matalino, disiplinado at lalo na bilang mga Pinoy na may limitadong kapital. Bawat hakbang ay dapat nating pinag-iisipan. Ang mahalaga ay huwag puro emosyon ang pairalin. Gumamit tayo ng technical at saka fundamental analysis at huwag po tayong matakot na maghintay ng tamang pagkakataon. Tandaan po natin dito sa crypto, hindi lang kung gaano kataas ang naabot, kundi kung paano po tayo nakakasurvive sa bawat pagbagsak. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.